Nagningning ang mga ilaw sa loob ng studio ng Oprah Winfrey Show. Rinig ang bulong-bulungan ng mga tao, ang mga flash ng kamera, tawanan at ang excitement sa paligid. Inayos ni Oprah ang kanyang microphone, ipinakita ang kanyang sikat na ngiti at masayang sinabi, "Ngayon, mayroon tayong espesyal na panauhin mula sa Pilipinas. Salubungin natin si Manny Pacquiao." Isang simpleng lalaki na naka-black suit ang lumakad papasok sa stage. Walang alahas, walang mamahaling relo, puro maliit na ngiti at kalmadong presensya lang. Mabagal siyang naglakad, magalang na yumuko kay Oprah, at binati ang audience ng isang kaway. May mahinang palakpakan, pero bakas din ang pagkalito. May ilang bumulong, "Sino yan, boxer ba yan?" Hindi kasi siya mukhang boksingero. Mas mukha siyang mahiyaing estudyante kaysa sa isang world-class fighter. Nang maupo si Manny, napangiti si Oprah. "Boxer ka? Mukha kang masyadong mabait para doon." Nagtawanan ang mga tao. Bahagyang tumawa si Manny, tila nahihiya pa. "Sinusubukan ko lang pong maging mabait, ma'am," sabi niya. Gunting lang ang lumalaban, hindi ang puso. Ang sagot na iyon ay umani ng ilang ki-of-udi at tawanan, pero hindi napigilan ni Oprah na asarin pa siya. "May inaasahan kasi ako, hindi ko alam yung mas flashy." Ngumiti ulit si Manny. "Mas mabuti ang simple, ma'am." Muling nagtawanan ang audience. Masaya ang lahat, pero sa likod ng tawanan, nabubuo ang kuryosidad. Sino ba itong lalaking ito na napakalumanay at napakababa ng loob magsalita? Bakit hindi niya ipinagmamalaki ang sarili niya o ipinapakita ang kanyang kasikatan gaya ng ibang guest? Hindi siya umaarteng celebrity. Hindi siya mukhang sikat. Pero, mayroon sa kanya na parang magnet, isang bagay na totoo. Humilig si Oprah paharap, pinagmamasdan siya. "So, Manny, talagang namumuhay ka ng simple?" "Opo, ma'am," mahinang sagot niya. "Simpleng bahay, simpleng pagkain, simpleng puso." Naghagikikan ulit ang mga tao, bilib sa kanyang katapatan. Tumawa si Oprah at napailing. "Hindi ka kapanipaniwala." Nahuli ng kamera ang tahimik na ngiti ni Manny habang nakayuko. Hindi niya sinusubukang pabilibin ang kahit sino. Nagpapakatotoo lang siya. Walang sinuman, pati si Oprah o ang audience, ang nakakaalam kung anong klaseng kadakilaan ang nasa harap nila. Pero nang malaman nila kung sino talaga siya, tumigil ang tawanan. Nanahimik ang buong studio. Tumatawa pa rin ang mga tao habang sumasandal si Oprah sa kanyang upuan, nakangiti. Mapaglaro niyang tinuktok ang kanyang ballpen sa kanyang mga card. "Sige, yun ay simplicity," sabi niya nang may ngiti. "Ikwento mo sa akin ang buhay sa Pilipinas. Ano ba ang isang araw sa buhay ni Manny Pacquiao?" Umayos ng upo si Manny, maliwanag ang mga mata pero kalmado. "Napaka-normal lang po, ma'am," mahinang sabi niya. "Maaga akong gumigising, nagdarasal, kumakain ng almusal kasama ang pamilya ko. Pagkatapos nag-ensayo ako. Pagkatapos noon, nakikipaglaro ako sa mga anak ko o binibisita ang mga tao sa bayan namin." Itinaas ni Oprah ang kanyang kilay. "Ibig mong sabihin, walang private jets, walang red carpets, walang malaking mansion?" Nagtawanan ulit ang audience. Ngumiti si Manny. "Hindi po, ma'am. Minsan ako mismo ang nagmamaneho. Mahilig akong tumigil para bumili ng pandesal pauwi." Lalong lumakas ang tawa ng mga tao, halo ng aliw at hindi paniniwala. Paanong ang isa sa pinakasikat na boksinggero sa mundo ay namumuhay ng ganoon kasimple? Tumawa si Oprah, napailing. "Nagbibiro ka lang, di ba?" Nanatiling kalmado ang mukha ni Manny. "Hindi po, ma'am. Masaya ako kapag simple ang buhay. Kapag tahimik." Sandaling pinagmasdan siya ni Oprah. Lumambot ang ekspresyon nito na pagtantong hindi siya umaarte. Totoo ang bawat salita niya. "Alam mo," sabi ni Oprah, "nakapanayam ko na ang mga movie stars, presidente, bilyonaryo, at karamihan sa kanila, sinasabing gusto pa nila ng higit pa. Ikaw ang kauna-unahang nagsabi na gusto mo ng mas konti." Nagbulungan ang mga tao bilang pagsang-ayon. Umiti lang si Manny. "Dati po ay wala akong kahit ano, ma'am," sabi niya. "Kaya ngayon, lahat ng meron ako ay pakiramdam ko ay isang biyaya. Hindi ko kailangan ng sobrang dami." Itinagilid ni Oprah ang kanyang ulo. "Dati kang walang kahit ano. Ikwento mo sa akin yan."
Nag-alinlangan si Manny ng isang segundo, tapos mahinahong nagsalita ng mailakas ng loob na nakakuha sa atensyon ng lahat. Lumaki akong mahirap, Ma'am. 6 kaming pinalaki ng nanay ko. Minsan wala kaming makain. Nagbenta ako ng tinapay sa kalsada, nag-shine ng sapatos, kahit ano para makatulong. Noong 14 na ako, nagsimula akong magboxing. Lumaban ako para may pambili ng bigas ang pamilya ko. Nawala ang tawanan. Tumahimik ang silid. Halos marinig mo na ang ugong ng mga ilaw sa studio. Lumambot ang mga mata ni Oprah. Lumaban ka para sa pagkain. Opo, Ma'am, sabi ni Manny. Minsan lalaban ako at ang mapapanalunan ko ay sapat lang para sa isang kainan, pero masaya na ako kasi ang pagkain na yun ang nagpakain sa mga kapatid ko. Napasinghap ang audience sa gulat. Inilapag ni Oprah ang kanyang mga card. Kahanga-hanga yan. Paano ka nagpatuloy? Napayuko si Manny sandali, inaalala ang nakaraan. Dahil may pananampalataya ako, Ma'am. Sabi ko sa sarili ko, balang araw mabibigyan ko ang pamilya ko ng mas magandang buhay at nagdarasal ako gabi-gabi. Umiti ulit siya ng may kababaang loob. Sinagot ng Diyos. Tahimik na ang buong silid, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkamangha. Ang parehong grupo ng tao na tumatawa kanina ay nakikinig na ngayon ng mabuti. Mahinang nagsalita si Oprah. Naranasan mo na bang lumingon at maisip na, wow, narating ko na ito? Umiling si Manny. Hindi po, Ma'am. Kasi hindi ko iniisip na mas magaling ako sa kahit sino. Nagpapasalamat lang ako. Sa tuwing lalaban ako, naiisip ko yung mga araw na nagugutom ako. Pinapaalala nito sa akin kung bakit dapat akong manatiling mapagkumbaba. Huminto siya. Kapag kinalimutan mo kung saan ka nanggaling, kinakalimutan mo na rin kung sino ka. Bahagyang napanganga si Oprah. Hindi siya sumabat. Ang lalim ng kanyang mga salita ay higit pa sa anumang motivational quote. Galing ito sa karanasan, sa pagkaligtas sa hirap. Mahinang nagpalakpakan ang mga tao, hindi dahil sinabihan sila, kundi dahil iyon ang sigaw ng kanilang puso. Muling humiti si Manny ng mahiyain at yumuko, na tila ba pati ang palakpakang iyon ay nakakahiya para sa kanya. Mas lumapit si Oprah. Alam mo, napaka-interesanting tao mo, Manny. Karamihan sa mga nakarating sa narating mo ay magyayabang. Ikaw, kabaligtaran ang ginagawa mo. Bahagya siyang tumawa. Siguro dahil alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. Ang sikat at pera ay hindi panghabang buhay, Ma'am. Pero ang iyong pagkatao, ang iyong pananampalataya, yan ang panghabang buhay. Tumango ng dahan-dahan si Oprah, bakas na naantig siya. Napakaganda niyan. Mula sa audience, may bumulong, napakatotoo niya. Ito yung klase ng katotohanan na hindi kayang gawa ng script sa telebisyon. Nag-zoom ang kamera sa nag-iisip na mukha ni Oprah habang sinasabi niya, Manny, ano ang pinakamahalagang aral na itinuro sa iyo ng buhay mo hanggang ngayon? Nag-isip siya sandali bago sumagot na kahit gaano ka pa kataas na nakarating, dapat ka laging lumingon sa ibaba para tulungan din ang iba na makaakyat. Muling nagpalakpakan ang mga tao, mas malakas na sa pagkakataong ito. Ang ilan ay nagpahid pa ng luha sa kanilang mga mata. Umiti ng mainit si Oprah. Alam mo, sa tingin ko ikaw ang isa sa pinakamapagkumbabang tao na nakilala ko. Muling nahiya si Manny. Salamat po, Ma'am. Sinusubukan ko lang pong maging mabuting tao. Mahinang tumawa ang audience, hindi na pang-aasar, kundi paghanga. Nagbago na ng tuluyan ang enerhiya. Ang tawanan ay naging pagmamahal. At hanggang ngayon, kakaunti pa rin sa silid ang nakakaintindi sa tindi ng kanyang kadakilaan. Naantig sila sa kanyang kababaang loob. Pero hindi pa nila napagtatanto na ang lalaking nasa harap nila ay hindi lang basta boxer. Isa na siyang dominanteng kampiyon na nakilala ng mundo, isang atleta na ang pangalan ay isinisigaw sa mga stadium sa iba't ibang kontinente. Pero kay Manny Pacquiao, walang halaga ang lahat ng iyon. Habang nagzo-zoom ang mga kamera para sa susunod na tanong, nanatili ang kanyang ayos, mapagkumbaba, magalang at humble. Nakatutok ang audience. Humilig paharap si Oprah at ang buong studio ay tila nagpigil ng hininga. Malalaman na nila kung sino talaga ang simpleng lalaking ito.
Pinagtawanan nila ang kanyang pagiging simple hanggang sa malaman nila kung anong klaseng kadakilaan ang nakaupo sa harap nila. Bahagyang dumilim ang mga ilaw sa studio, matagal nang wala ang tawanan. Humilik si Oprah sa kanyang upuan, ang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod, ang mga mata ay nakatitig sa lalaking nasa harap niya. May kalmadong enerhiya sa paligid niya, tahimik pero makapangyarihan. Manny, mahinang simula niya. Noong nakikipaglaban ka sa kalsada para sa pagkain, naisip mo ba na upo ka dito sa stage na ito at kakausapin ako? Napangiti ng bahagya si Manny. Hindi po, ma'am. Kahit sa panaginip ko. Wala nga po kaming telebisyon noong lumalaki ako. Minsan pinapanood ko ang ibang bata na naglalaro at iniisip ko kung ano ang pakiramdam na may sapatos. Muling natahimik ang audience. Napakurap si Oprah, hindi makapaniwala. Wala kang sapatos? Bahagya siyang umiling. Minsan po, wala. Tumatakbo ako ng nakayapak sa mga kalsadang graba para mag-ensayo. Sinasabi ko sa sarili ko na ang sakit ang magpapalakas sa akin. May ilang tao sa audience ang napasinghap. Makikita ang malasakit sa kanilang mga mukha. Tiningnan siya ni Oprah ng may malalim na respeto. Alam mo, sa tingin ko ang mga taong nanonood nito ngayon ay nakakakita ng espesyal sa iyo. Hindi ka lang lumalaban sa loob ng ring. Buong buhay mo ay lumalaban ka na. Magalang na tumango si Manny. Opo, ma'am. Pero hindi para sa sikat. Lumalaban ako para sa pamilya ko, para sa bansa ko, para sa mga mahihirap. Dahil alam ko ang pakiramdam ng magutom. Ayaw kong maranasan iyon ng kahit sino ulit. Biglang nagpalakpakan ang mga tao. Napayuko si Manny, tila nahihiya sa atensyon. Umiti ng mainit si Oprah. Madalas mong banggitin ang pananampalataya at kababaang loob. Nabago ka ba ng tagumpay? Bahagya siyang tumawa. Sana po ay hindi, ma'am. Palaging sinasabi sa akin ng nanay ko, Manny, kahit gaano ka kataas lumipad, panatilihin mong nakatapak ang mga paa mo sa lupa. Napakaganda niyan, mahinang sabi ni Oprah. At tila ba isinabuhay mo iyan? Tumango si Manny. Opo, ma'am. Dahil alam ko na isang araw, lahat ng meron ako ay pwedeng mawala. Pero kung mananatili ang pananampalataya ko sa puso ko, hinding-hindi ako matatalo. Naghari ang katahimikan sa silid. Hindi na ito isang celebrity interview para sa mga tao. Nakasaksi na sila ng isang patotoo. Nag-isip si Oprah habang tinutuktok ang kanyang ballpen. So sabihin mo sa akin, ano ang nagpapatakbo sa iyo ngayon? Marami ka na kasing narating. Lumambot ang mga mata ni Manny. Ang tumulong sa iba, ma'am. Nagpapatayo ako ng mga bahay para sa mga mahihirap na pamilya. Nagbibigay ako ng scholarships dahil kapag tumutulong ka sa tao, nananalo ka sa ibang klase ng laban. Isang laban na mas mahalaga. Umiti si Oprah, kitang-kitang naantig. Ganyan ang tunay na kadakilaan. Muling nagpalakpakan ang audience, pero ngayon ay may mga luhang kumikinang sa kanilang mga mata. Isang batang babae sa harap ang bumulong, tunay siyang bayani. Narinig siya ni Oprah at bahagyang tumango. Tunay nga. Humarap siyang muli kay Manny. Alam mo, noong pumasok ka rito ngayon, napakatahimik mo, napakapagkumbaba. Sa tingin ko walang nag-akalang maririnig ito. Kadalasan, ang boxing ay inuugnay sa yabang, sa bagsik, pero ang pinag-uusapan mo ay pananampalataya, serbisyo, at kababaang loob. Ngumiti si Manny. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi tungkol sa galit, ma'am. Tungkol ito sa disiplina, focus, at pagmamahal. Pagmamahal para sa mga kababayan mo, para sa ginagawa mo, at para sa pamilya mo. Pagmamahal, ulit ni Oprah, tila nakuha ang interes. Salita yan na bihira mong marinig sa boxing. Tumango si Manny. Ang pagmamahal ang nagpapalakas sa akin sa laban. Lumalaban ako para protektahan, hindi para manakit. Sa loob ng ring, kapatid ko rin ang kalaban ko. Pagkatapos ng laban, nagkakamayan kami dahil ang Diyos lang ang nagdedesisyon kung sino ang mananalo. Nag-react ang mga tao ng mahinang palakpakan at bulong ng paghanga. Naging emosyonal ang ekspresyon ni Oprah. Isa yan sa pinakamakapangyarihang narinig ko mula sa isang fighter, mahina niyang sabi. Walang galit, puro pagmamahal lang. Umiti ng mapagkumbaba si Manny. Opo, ma'am. Dahil ang pagmamahal ay hindi kailanman natatalo.
Tila mas nagningning ang mga ilaw sa studio. Maging ang mga crew ay tumayo ng mas maayos, nakikinig ng mabuti. Mas lalo pang lumambot ang boses ni Oprah. Alam mo, nakapanayam ko na ang mga kampiyon, atleta man, aktor o presidente. Pero may kakaiba sa iyo. May dala kang kapayapaan. Yumuko si Manny. Dahil naaalala ko po, ma'am, naalabok lang ako. Lahat ng meron ako ay regalo lang. Halos wala kang marinig na ingay. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay tila isang sermon na binalot sa kababaang loob. Tiningnan ni Oprah ang kanyang mga note, tapos tumingin ulit sa kanya, halos tumawa sa hindi paniniwala. Puno ka ng sorpresa, Manny Pacquiao. Bahagya siyang tumawa. Gusto ko lang pong maging mabuting tao, ma'am. Manalo o matalo, yun ang tunay na laban. Muling nagtayuan ang mga tao para magpalakpakan. Hindi ito para sa isang celebrity. Ito ay para sa isang kaluluwa na nakaantig sa kanila. At sa kabila ng lahat ng emosyon, marami pa rin ang hindi nakakaalam kung gaano talaga ka-legend ang lalaking ito. Hinahangaan nila ang kanyang kababaang loob, pero hindi pa nila naiintindihan ang buong lawak ng kanyang kadakilaan. Pinahid ni Oprah ang luha sa kanyang mata, nakangiti. Sa tingin ko, kailangan ng mundo ang mas maraming katulad mo. Umiti pa balik si Manny. Kailangan ng mundo ang mas maraming pagmamahal, ma'am. Yun lang po. Dahan-dahang tumango si Oprah, ang boses ay malumanay. Tama ka dyan. Sa loob ng ilang segundo, nakuhanan ng kamera ang purong katahimikan. Walang palakpakan, walang tawanan, tunog lang ng mga taong humihinga at nagninilay-nilay. Hindi na ito isang interview. Isa na itong aral tungkol sa buhay, tungkol sa pasasalamat, at tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-angat ng walang kayabangan. Nagsignal ang direktor na malapit na ang break, pero hindi tumigil si Oprah. Mas lumapit pa siya, nakangiti ng may kuryosidad. Manny, kailangan ko lang itanong. Tumingin siya ng magalang. Ano po yun, ma'am? Nag-alinlangan si Oprah, kumikinang ang mga mata. Napakababa ng loob mo pagdating sa boxing. Pero sabihin mo sa akin ng tapat, gaano ka ba talaga kagaling? Tumawa ng tahimik si Manny na pailing. Ginagawa ko lang po ang makakaya ko, ma'am. Humagikik si Oprah. Yun lang ang sasabihin mo. Ngumiti siya. Opo, ma'am. Ang iba po, hinahayaan ko na ang aking gloves ang magsalita. Muling nag-ingay ang audience sa tawanan, hindi na pang-aasar, kundi puno na ng paghanga. Hindi nila alam. Nasa harap na sila ng isa sa mga pinakadakilang fighter sa kasaysayan ng boxing, isang 8 Division World Champion na ang kwento ay kasisimula pa lang mabuo sa stage na iyon. At malalaman na iyon ni Oprah. Hinangaan nila ang kanyang kababaang loob. Pero nang malaman nila kung sino talaga siya, ang silid ay tuluyang nanahimik. Muling gumulong ang mga kamera pagkatapos ng maikling commercial break. Bahagyang nagbulungan ang mga tao, pinag-uusapan pa rin ang narinig nila, pero hindi umalis si Oprah sa kanyang upuan. Nakatutok ang kanyang mga mata kay Manny Pacquiao, ang lalaking ang mahinang boses ay nakuha ang puso ng lahat sa silid. Nang muling lumiwanag ang mga ilaw, napangiti si Oprah ng tila mapaglaro. Sige, Manny, simulan niya. Naikwento mo na ang tungkol sa paglaki sa hirap, ang pakikipaglaban para sa pagkain, at ang pagtulong sa mga kababayan mo. Pero sa tingin ko, may isang bagay ka pang hindi nasasabi sa amin. Mukhang medyo nalito si Manny. Ano po yun, ma'am? Lumapit si Oprah, kumikinang ang mga mata. Gaano ka ba talaga kagaling sa boxing? Nagtawanan ng audience at maging si Manny ay natawa rin. Ginagawa ko lang po ang best ko, ma'am, mahina niyang inulit. Napangisi si Oprah. Yan din ang sinabi mo kanina. Pero sige na, Manny. Siguradong nanalo ka na ng ilang titulo, di ba? Nahihiyang nagkamot ng ulo si Manny. Ilan po? Opo, ma'am. Tumingin si Oprah sa audience, itinaas ang kanyang mga kilay ng madrama. Ilan lang daw? May nakakaalam ba rito kung ano ang ibig sabihin ng ilan sa boxing? Nagtawanan ang mga tao. Ang ilan ay nagkibit balikat. Pagkatapos ay tumingin si Oprah sa kanyang producer sa labas ng stage. Pwede ba nating ipakita ang kanyang stats? Lumiwanag ang malaking screen sa likod nila. Humaharap ang audience. Humaharap din si Oprah, at pagkatapos ay napasinghap ang lahat sa loob ng studio.
Sa screen, lumabas ang isang listahan na sobrang haba na parang hindi makatotohanan. Manny Pacquiao, 8 Division World Champion. Ang tanging boxer sa kasaysayan na nanalo ng mga titulo sa 8 magkakaibang weight classes. Record, 62 wins, 39 knockouts. Titulo mula flyweight hanggang super welterweight. Natulala ang audience. Napakurap si Oprah ng 2 beses, tapos humarap muli kay Manny ng bahagyang nakanganga. Wait a minute, sabi niya na parang bumubulong na tumatawa. Sinasabi mo ba sa akin na ikaw ang Manny Pacquiao, ang legend? Nahihiyang tumawa si Manny, yumuyuko ang ulo. Siguro po, ma'am, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Sumabog ang studio sa ingay. Nagpalakpakan ang mga tao, nag-cheer, at tumayo pa ang iba. Ang ilan ay hindi makapaniwala. Itong tahimik at mapagkumbabang lalaki na nakasimpleng suit, ang pinagtawanan nila kanina dahil sa sobrang pagiging simple, ay isa pala sa pinakadominanting fighter sa kasaysayan ng sport na pailing si Oprah sa pagkamangha. Nagbibiro ka siguro. Ikaw yung lumaban kay De La Hoya, Cotto, Hatton. Magalang nang umiti si Manny. Opo, ma'am. Magagaling silang fighters. Nirerespeto ko silang lahat. Nirerespeto, sabi ni Oprah na tumatawa. Tinalo mo sila. Muling sumabog ang palakpakan. Mumiti lang si Manny, ang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi na matanggal ang ngiti ni Oprah. Nakaupo ka rito sa buong oras na ito na nagkukwento tungkol sa tinapay, sapatos at pagiging simple. At hindi mo man lang nabanggit na isa ka sa pinakadakilang boksingero sa lahat ng panahon. Nagkibit balikat si Manny nang may kababaang loob. Dahil ang mga bagay na iyon ay hindi naman ako ginagawang mas magaling kaysa sa iba, ma'am. Nagpapasalamat lang ako sa mga biyaya. Natunaw ang puso ng audience. Ramdam mo ang emosyon sa silid, halo ng paghanga at hindi paniniwala. Itinuro siya ni Oprah, nakangisi. Sa tingin ko, kailangan nating humingi ng dispensa sa lalaking ito dahil minaliit natin siya. Nagtawanan ang mga tao at lalong lumakas ang palakpakan. Tumingin siya sa paligid ng studio. Itaas ang kamay ng mga nag-akalang simpleng probinsyano lang siya. Maraming nagtaas ng kamay. Maging si Oprah ay nagtaas din, guilty, sabi niya nang may tawa. Pagkatapos, naging seryoso siya at muling tumingin kay Manny. Pero alam mo kung ano ang kamangha-mangha. Hindi mo sinubukang patunayan ang sarili mo kahit minsan. Hindi ka nagmayabang. Hinayaan mong ang kababaang loob mo ang mas magsalita kaysa sa iyong mga titulo. Mahinang humiti si Manny. Dahil ang mga titulo ay kumukupas, ma'am. Ang pagkatao ay nananatili. Muling natahimik ang audience. Dahan-dahang tumango si Oprah, kitang-kitang naantig. Napakapangyarihan niyan, bulong niya. Nagpatuloy si Manny ng mahinahon. Kapag nananalo ka, nag-cheer ang mga tao. Pero kapag mapagkumbaba ka, naaalala ka nila. Ayaw kong matandaan ng mga tao ang mga laban ko. Gusto kong matandaan nila ang puso ko. May mga luha sa mata ng ilang miyembro ng audience. Sumandal si Oprah, medyo nanginginig ang boses. Alam mo, Manny, may itinuro ka sa akin ngayong araw. Sa mundong puno ng ingay at yabang, ipinaalala mo sa amin na ang tunay na kadakilaan ay tahimik. Yumuko si Manny. Salamat po, ma'am. Ang lahat ng papuri ay sa Panginoon. Muling nagpalakpakan ang mga tao, mas mahina sa pagkakataong ito, hindi dahil sa excitement kundi dahil sa respeto. Isang middle-aged na lalaki sa audience ang tumayo at sumigaw, "Legend ka, Manny." Mumiti nang mapagkumbaba si Manny. Salamat po, sir. Isa lang po akong tao na sinusubukang gumawa ng mabuti. Humarap si Oprah sa kamera, puno ng emosyon ang boses. Ladies and gentlemen, sa tingin ko ay nakasaksi tayo ng isang espesyal na bagay ngayong araw. Hindi lang ito isang world champion. Isa itong world example. Muling sumabog ang audience, tumayo para sa isang standing ovation. Ang palakpakan ay hindi huminto ng halos 1 minuto. Muling napayuko si Manny, nahihiya, nakatiklop ang mga kamay, mahinang bumubulong. Salamat po sa inyong lahat. Nang humupa ang ingay, mahinang nagsalita si Oprah. Pwede ba akong magtanong ng huling bagay? Sige po, ma'am. Ano ang kahulugan ng tagumpay para sa iyo ngayon? Mumiti si Manny.
Ang tagumpay po ay hindi tungkol sa pera o mga belt, ma'am. Tungkol ito sa pagiging biyaya sa iba. Kung ang kwento ko ay makakapag-inspire sa kahit sino na huwag sumuko, nanalo na ako kahit sa labas ng ring. Muling sumabog ang audience, ang ilan ay nakatayo, ang ilan ay pumapalakpak habang mailuha sa mga mata. Tumango si Oprah, nakangiting may pagmamalaki. Alam mo, Manny, sa tingin ko, kailangang marinig ng mundo yan ng mas madalas. At sa sandaling iyon, kasama ang mga ilaw na nakatutok sa isang mapagkumbabang fighter mula sa Pilipinas, ramdam ng buong studio ang pagbabago. Ang tawanan kanina ay naging paghanga. Ang panunukso ay naging respeto, at ang lalaking pumasok ng tahimik ay muling pumasok sa kasaysayan, hindi gamit ang suntok, kundi gamit ang kanyang pagkatao. Pinagtawanan nila ang kanyang pagiging simple. Pero nang malaman nila ang kanyang kadakilaan, ang kanilang tawanan ay naging luha, at hinding-hindi na muling tiningnan ng mundo ang kababaang loob sa dating paraan. Ang palakpakan ay umaalinggaw pa rin ng bahagya sa studio habang nagzo-zoom ang kamera. Sumandal si Oprah, may banayad na ngiti sa kanyang mukha, hindi yung host smile na suot niya para sa G, kundi isang tunay at mula sa pusong ngiti. Manny, mahina niyang sabi. Marami na akong nakilalang tao sa career ko, artists, presidents, billionaires, pero mayroon sa iyo nakakaiba. Mayroon kang kapayapaan na hinahanap ng karamihan sa buong buhay nila. Magalang na ibinaba ni Manny ang kanyang paningin. Salamat po, ma'am. Siguro dahil alam ko kung saan ako nanggaling. Muling lumapit si Oprah. Ikwento mo sa akin yan. Ikwento mo ang tungkol sa pamilya mo. Umiti siya ng malumanay at sandaling kumislap ang kanyang mga mata. Ang nanay ko po, nagtrabaho siya ng husto. Nagtinda siya ng pagkain sa kalsada. Minsan nakikiusap pa para lang mapakain kami. Noong naging boxer ako, ipinangako ko sa kanya na balang araw, hinding-hindi na siya magugutom ulit. Ang audience ay tahimik na tahimik. Huminga ng malalim si Manny tapos nagpatuloy. Noong naibili ko siya ng kanyang unang bahay, umiyak siya. Hindi dahil malaki ito, kundi dahil sa wakas ay may bubong na siya na hindi tumutulo. Dahan-dahang tumango si Oprah, kitang-kitang emosyonal. Napakaganda niyan. At ang tatay mo? Huminto si Manny. Umalis ang tatay ko noong bata pa ako. Wala kaming choice kundi mag-survive. Pero pinatawad ko na siya. Napagtanto ko na ang pagkimkim ng galit ay nakakasakit lang sa sarili mong puso, kaya ngayon, pinagdarasal ko na lang siya. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa mga tao. Maririnig ang mahihinang singhot mula sa audience. Napatingin si Oprah sa ibaba sandali, nanginginig ang boses. Nangangailangan iyan ng tunay na lakas. Sa tingin ko, maraming taong nanonood ngayon ang kailangang marinig yan. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Kapangyarihan ito. Tumango si Manny. Opo, ma'am. Hindi ka makakapag-heal gamit ang galit. Pagmamahal lang ang tanging paraan. Muling nagpalakpakan ang mga tao ng mahinhin. Huminga ng malalim si Oprah, pinapakalma ang sarili. Alam mo, ang lola ko ay palaging may sinasabi sa akin na katulad niyan, sabi niya. Sasabihin niya, baby, hindi yung meron ka, kundi yung binibigay mo ang nagpapayaman sa iyo. At tinitingnan kita ngayon, sa tingin ko tama siya. Mainit na umiti si Manny. Matalino po ang lola niyo, ma'am. Dahil ang pagbibigay ang nakakapuno sa puso. Kapag tumutulong ako sa mga tao, pakiramdam ko na nanalo ako sa pinakamalaking laban sa lahat. Matamang tumingin sa kanya si Oprah. At anong laban yan? Ang laban para manatiling mapagkumbaba, mahinang sabi ni Manny. Ang linyang iyon ay naiwan sa ere. Bahagyang napasinghap ang audience na tila ba ang mga salitang iyon ay bumaon sa kanila. Dahan-dahang tumango si Oprah, bumubulong, napakalalim niyan. Umiti si Manny, tila nahihiya sa atensyon. Kapag mahirap ka, madali ang maging mapagkumbaba. Pero kapag may sikat at kapangyarihan ka na, doon mo kailangang lumaban ng mas matindi para manatiling maliit sa loob ng iyong puso. Isang babae sa audience ang bumulong, wow. Tumingin si Oprah sa mga tao at muling tumingin kay Manny. Alam mo, pinapaalala mo sa akin ang sarili kong kwento. Galing din ako sa wala. At naaalala ko na ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko kakalimutan ang mga taong tumulong sa akin sa daan. Tumango si Manny. Ma'am.
Kaya madalas akong umuwi sa amin para ipaalala sa sarili ko na isa lang din ako sa kanila. Kapag nakikita ako ng mga tao, ang gusto ko ay hindi boksinggero ang tingin nila sa akin, kundi pag-asa. Napangiti si Oprah. At iyan mismo ang naging papel mo, isang simbolo ng pag-asa. Muling nagpalakpakan ang mga tao, pero bahagyang itinaas ni Oprah ang kanyang kamay. Sandali, may gusto akong ibahagi. Humarap siya sa madla, mas malambot na ang kanyang tono. Noong una kong nakilala si Manny, ang nakita ko ay isang tahimik na tao, walang kayabangan, walang kislap, walang pagpapakitang gilas. Pinagtawanan ko pa nga ang pagiging simple niya. Bahagyang natawa ang mga manonood, pero pagkatapos siyang marinig magsalita, narealize ko na ang pagiging simple niya ang kanyang superpower. Muli siyang humarap kay Manny. Alam mo ba kung bakit ka mahal ng mga tao, Manny? Hindi lang dahil nananalo ka sa laban, kundi dahil ipinapaalala mo sa amin ang bagay na nawawala na sa mundo. Humility, pagpapakumbaba. Bahagyang yumuko si Manny. Salamat po, Ma'am. Naniniwala po ako na kung mananatili kang mababa, itataas ka ng Diyos ng higit pa sa anumang tropeo. Muling humugong ang palakpakan, mas matagal ngayon. May mga tumayo, ang iba naman ay nagpunas ng luha. Isang binata sa harap ang sumigaw, mahal ka namin, Manny. Ngumiti si Manny. Salamat. Mahal ko rin kayong lahat. Pagkatapos, si Oprah, na nanginginig na ang boses, ay lumapit. Manny, may gusto akong sabihin sa iyo. Tumingala siya ng may paggalang. Ano po yun, Ma'am? Ngumiti siya ng bahagya, nagniningning ang mga mata. Siguradong proud na proud ang tatay mo sa iyo. Hindi dahil sa sikat ka, hindi dahil sa pera mo, kundi dahil sa kung anong klaseng tao ka ngayon. Biglang tumahimik ang buong studio. Napalunok si Manny, mabilis ang pagkurap ng mga mata. Bahagyang napaos ang boses niya nang sumagot, salamat po, Ma'am. Malaking bagay po iyon sa akin. Nanatiling tulala ang mga manonood. Ang bahagyang panginginig ng kanyang boses ay naging dahilan para maging totoo, makatao, at hindi malilimutan ang sandaling iyon. Napangiti si Oprah sa gitna ng sarili niyang mga luha. Ipinapaalala mo sa aming lahat ngayon na ang tunay na kadakilaan ay hindi tungkol sa kung ano ang narating natin, kundi tungkol sa kung paano natin tinatrato ang mga tao habang umaakyat tayo. Tumango si Manny. Opo, Ma'am. Dahil pagdating mo sa taas, hindi mo pwedeng manatili doon ng mag-isa. Kailangan mong lumingon at itaas din ang iba. Muling bumuhos ang madamdaming palakpakan. Ang iba ay pumapalakpak, ang iba naman ay hayagang umiiyak. Simple lang na yumuko si Manny at bumulong sa mikropono, salamat sa inyong lahat. To God be the glory. Ang sandaling iyon ay hindi na mukhang talk show. Para na itong isang sermon, isang aral sa buhay na binalot ng kaamuan. Pinunasan ni Oprah ang kanyang mga luha habang mahinang tumatawa. Parang nag-church ako sa sarili kong show. Natawa ang madla sa gitna ng kanilang pag-iyak. Ngumiti si Manny, medyo nahihiya pero puno ng biyaya. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi sinubukan ni Oprah na magtapos sa isang matalinong linya o kote. Sabi lang niya ng tahimik at tapat, salamat, Manny Pacquiao, sa pagpapaalala sa amin kung ano talaga ang hitsura ng kadakilaan. Tumayo ang buong silid, hindi para sa isang celebrity, hindi para sa isang fighter, kundi para sa isang tao na ang pagpapakumbaba ay tumalo sa lahat ng ego sa mundo noong araw na iyon. Humupa ang palakpakan, pero ang enerhiya sa silid ay hindi nawala. Mararamdaman mo ito, iyong pambihirang katahimikan kapag may totoong nangyari. Tahimik na naupo si Oprah sandali, pinagmamasdan si Manny Pacquiao nang may malalim na paghanga. Sa wakas ay nagsalita siya, kalmado ang boses pero puno ng emosyon. Alam mo, Manny, ilang dekada na ako sa upuang ito. Nakapanayam ko na ang mga alamat, mga pinuno ng mundo, mga taong nagtayo ng mga imperyo, pero ngayong araw, tingin ko ay natutunan ko ang isa sa pinakamakapangyarihang aral sa buhay ko. Nakikinig ng maigi ang mga manonood. Bahagyang humarap si Oprah sa kamera, nagsasalita hindi lang sa mga tao sa harap niya, kundi sa milyon-milyong nanonood sa bahay. Akala ng mga tao ang tagumpay ay tungkol sa pagpapanalo, sa pagiging pinakamahusay, sa pagkolekta ng mga tropeo. Pero ang taong ito, ang mapagkumbabang fighter na ito mula sa Pilipinas, ay nagpakita sa atin ng ibang bagay. Muli siyang humarap kay Manny, nakangiti.
Ipinakita mo sa amin na ang tunay na kadakilaan ay walang kinalaman sa kung ano ang nasa iyong mga kamay, kundi sa kung ano ang nasa iyong puso. Muling bumuhos ang palakpakan, mas mahina pero puno ng damdamin. Yumuko si Manny. Salamat po, Ma'am. Nagpapasalamat po ako sa lahat. Lahat ng meron ako, lahat ng ako ngayon, galing ito sa Diyos. Tumango si Oprah. At hindi mo kailanman nakalimutan iyon. Iyan ang pambihira, dahil ang kasikatan ay may paraan para makalimutan ng mga tao kung sino sila bago ang spotlight. Ngumiti ng bahagya si Manny. Kaya palagi akong bumabalik sa amin, Ma'am. Binibisita ko ang mga mahihirap na baryo, ang mga paaralan, ang mga lugar kung saan ako nanggaling. Dahil kapag nakikita mo ang mga taong naghihirap pa rin, ipinapaalala nito sa iyo na manatiling mapagpasalamat. Muling pumalakpak ang madla. Isang babae sa madla ang bumulong, isa siyang biyaya. Bahagyang natawa si Oprah habang nagpupunas ng luha. Tunay kang ang biyaya, Manny. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Alam mo, noong una kang pumasok, pinagtawanan ko ang pagiging simple mo. Akala ko, tahimik lang siyang tao mula sa maliit na bayan. Bahagyang natawa ang mga manonood kasabay niya, pero ngayon nakikita ko na ang pagiging simple mo ang iyong lakas. Nagdadala ka ng kapayapaan sa mundong lunod sa ingay. Tiningnan siya ni Manny nang may katapatan. Salamat po, Ma'am. Naniniwala lang po ako na kung mananatili kang mababa, hindi ka babagsak ng masyadong masakit. Nag-react ang mga tao ng mailambing. Napangiti si Oprah. Isang kote na tatandaan ko habang buhay. Pagkatapos, sa tahimik at tila sagradong tono na ginagamit lang niya sa kanyang pinakamahalagang panayam, sabi ni Oprah, tingin ko kailangan nating baguhin ang kahulugan ng tagumpay. Ang tagumpay ay hindi ang pagtayo sa itaas ng iba. Ito ay ang pag-angat sa iba kasama mo. At iyan mismo ang ginawa mo, Manny. Dahan-dahang dumaan ang kamera sa mga manonood. Mga taong nagpupunas ng luha, tumatango at humahawak sa kanilang puso. Tahimik na nakaupo si Manny, nakatiklop ang mga kamay sa pasasalamat. Ma'am, kung makakapag-inspire man lang ako kahit ng isang tao na huwag sumuko, nanalo na ako. Bawat laban, bawat paghihirap, sulit lahat. Tumango si Oprah, nakangiti sa gitna ng namumuong luha sa mga mata. At iyan ang dahilan kung bakit milyon-milyon ang nagmamahal sa iyo. Hindi dahil sa iyong mga suntok, kundi dahil sa iyong puso. Muling pumalakpak ang madla, pero dahan-dahang itinaas ni Oprah ang kanyang kamay para patahimikin sila. Gusto kong tapusin ang show na ito sa ibang paraan, malambot niyang sabi. Kadalasan, ako ang nagbibigay ng huling salita, pero ngayon tingin ko ay para sa iyo ito. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Manny. Para sa akin po, Ma'am. Opo. Sabi ni Oprah, kung makakapagbigay ka sa mundo ng isang mensahe, isang aral na natutunan mo sa lahat ng iyong mga laban sa buhay. Ano iyon? Tumahimik ang studio. Kahit ang mga crew ay tumigil, naghihintay. Huminga ng malalim si Manny, tumingin kay Oprah, pagkatapos ay samadla, at tahimik na nagsabi, huwag niyo kailanman kakalimutan kung saan kayo nanggaling. Dahil kapag naalala mo ang iyong pinagmulan, hindi ka maliligaw ng landas. At laging maging mabait. Dahil ang kabaitan ay kayang baguhin ang mundo ng higit pa sa magagawa ng kapangyarihan. Ang katahimikang sumunod ay hindi walang laman. Puno ito, puno ng kahulugan, puno ng emosyon. Pagkatapos ay tumayo ang mga manonood, standing ovation. Dumagundong ang palakpakan sa buong studio. Tumayo rin si Oprah, may luha sa mga mata, at niyakap ng mahigpit si Manny. Salamat, bulong niya. Salamat sa pagpapaalala sa amin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging tao. Ngumiti si Manny. Salamat po, Ma'am. Isang karangalan. Habang nagpapatuloy ang palakpakan, huling humarap si Oprah sa kamera. Malambot ang kanyang tono pero matatag, ang paraan ng pagsasalita niya kapag gusto niyang mabuhay ang kanyang mga salita nang higit pa sa sandaling iyon. Mga kababayan, sabi niya, nabubuhay tayo sa mundong nagdiriwang ng kasikatan, kayamanan at tagumpay. Pero ngayong araw, nakilala natin ang isang tao na nagpakita sa atin na ang pinakamataas na anyo ng kadakilaan ay ang pagpapakumbaba at kung minsan ang pinakamakapangyarihang tao ay ang mga pinakatahimik sa silid. Muling humugong ang palakpakan, pinupuno ang bawat sulok ng studio.
Nahihiyang umiti si Manny, yumuko at bumulong, "To God be the glory." Habang lumalakas ang musika at nagsisimulang lumabas ang mga credits, humarap si Oprah sa kanya para sa isang huling linya. Kalahating ngiti, kalahating luha. "Pumasok ka bilang isang boksinggero, Manny," malambot niyang sabi. "Pero aalis ka bilang isang guro." At noong araw na iyon, milyon-milyon ang nanood, hindi sa tagumpay ng isang kampyon, kundi sa katotohanan ng isang mapagkumbabang tao. Dahil kung minsan, ang pinakamalakas na suntok ay ang kabaitan. Kinaumagahan, kumalat ang clip sa internet. Isang maikling 6 na minutong segment mula sa Oprah Winfrey Show na may titulong "Manny Pacquiao's Humility Will Make You Teeth." Nagsimula itong dahan-dahan. Isang tahimik na lalaki sa itim na suit na nakaupo sa tabi ni Oprah, nahihiyang nakangiti. Pero habang tumatagal ang video, milyon-milyong viewers ang nahumaling, hindi dahil sa magarang editing o musika, kundi dahil sa isang bagay na napakabihira, authenticity o katapatan. Sa loob ng ilang oras, nag-viral ang clip. Twitter, Facebook, TikTok, kahit saan, ibinabahagi ito ng mga tao. Bumuhos ang mga komento mula sa buong mundo. Ang taong ito ay may mas malalim na pagpapakumbaba kaysa sa sinumang nakita ko. Umiyak ako habang pinapanood ito. Hindi lang siya champion. Isa siyang inspirasyon. Kailangan ng mundo ng mas maraming tao na katulad ni Manny Pacquiao. Bago matapos ang unang araw, lumampas na ito sa 50 milyong views. Inirepost ito ng mga sikat na tao. Pinatugtog ito ng mga guro sa mga silid-aralan. Binanggit ito ng mga pastor sa kanilang mga sermon. Kahit ang mga tao hindi pa nakapanood ng boxing ay sumulat, ngayon ko naintindihan kung bakit siya mahal ng mundo. Pero ang nagpabigat sa clip ay hindi lang ang kwento ni Manny. Iyon ay ang sandali ng mismong si Oprah ang nagsabing, "Pumasok ka bilang isang boksinggero, pero aalis ka bilang isang guro." Ang linyang iyon ay tumama sa mga tao sa ibang paraan. Ipinapaalala nito sa kanila na ang tunay na kadakilaan ay hindi tungkol sa pagpapanalo sa bawat laban, kundi tungkol sa pag-inspire sa iba na bumangon. Sa mga tahanan sa iba't ibang kontinente, magkakasamang nanonood ang mga pamilya. Isang ama ang bumulong sa kanyang anak. Iyan ang ibig sabihin ng pagiging lalaki. Isang batang babae ang sumulat sa comments, "Gusto kong maging mapagkumbaba tulad niya, kahit na maging matagumpay na ako." At sa isang lugar sa Pilipinas, isang ina ang tahimik na muling pinapanood ito, nakangiti habang mailuha sa kanyang mga mata. Para kay Manny, walang nagbago kahit sa panlabas. Nagsasanay pa rin siya, nagsisilbi pa rin sa kanyang mga kababayan, binabati pa rin ang lahat ng may parehong init. Pero iba na ang tingin sa kanya ng mundo ngayon. Hindi na lang siya si Manny na boksinggero. Siya na si Manny na ehemplo. Muling ipinalabas ng mga news anchors ang mga clips ng interview sa primetime television na nagsasabing, sa panahong uhaw sa kasikatan, isang tao ang nagpaalala sa atin na ang pagpapakumbaba ay undefeated pa rin. Nang tanungin si Oprah kalaunan tungkol sa sandaling iyon, sabi niya, may kakaiba sa kanya. Mararamdaman mo ang kapayapaan mula sa kanya. Narealize ko na ganoon ang hitsura ng tunay na kapangyarihan. At ang quote na iyon ay naging bahagi rin ng viral wave. Kumalat mula post sa post, page sa page, puso sa puso. Pagkalipas ng ilang linggo, isang fan ang nakatagpo kay Manny sa airport at nagsabi, "Sir, binago po ng interview niyo ang buhay ko." Ngumiti si Manny ng parehong mahiyain niyang ngiti. "Salamat," malambot niyang sabi. Iyan ang totoong tagumpay. Sa huli, lumampas sa 200 milyong views ang video. Pero hindi mahalaga ang numero. Ang mahalaga ay ang naramdaman ng mga tao. Nakakita sila ng isang tao na kayang pabagsakin ang mga kalaban sa ring pero piniling maglakad ng may kaamuan. Isang tao na may lahat ng dahilan para magmayabang pero piniling magpasalamat. Isang tao na nagpatunay na ang pagpapakumbaba ay hindi nagpapaliit sa iyo, kundi nagpapangyari sa iyo na hindi malilimutan. At noong araw na iyon, ang mundo ay hindi lang nakasaksi sa isang viral interview, nakasaksi sila sa isang paalala na ang kabaitan ay mas malakas pa rin kaysa sa pagmamalaki at ang tunay na kadakilaan ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Kung naniniwala kang ang tunay na kadakilaan ay nagmumula sa pagpapakumbaba, ay type ang key humble sa comments sa ibaba at i-share ang kwentong ito para mag-inspire ng iba ngayong araw.